So may mga nabanggit nga po ko tungkol nga po sa mga loyalistang DDS. Oo. Mga loyalistang DDS ng mga kababayan, no? Kilala niyo naman siguro sila, yung mga loyalistang DDS. Alam niyo kasi yung point natin dito, no? Ang nakakatawa kasi sa kanila, kapag hinahanapan mo sila ng ebidensya, sila pa yung galit. O di ba, kayo, for example, kayo, salita ko ng salita dito na walang pinapakitang ebidensya, hahanapan niyo ko ng ebidensya. Natural lang po yun. Okay lang po yun. Pero sila, pag hinanapan mo ng ebidensya, tatawagin ka pantanga. Kasi mga kababayan, no, importante po talaga na naghahanap ng ebidensya kasi ibig sabihin nun, yung mga viewers mo, no, nag-iisip at matalino. O, tingnan nyo, ang galing nila ngayon, di ba? O, ngayon, meron silang ebidensya ngayon. Anong ebidensya nyo? Na tungkol kay Martin Romualdez. Ang ebidensya nila ngayon, si Boying Rimulya. O, teka lang, hindi ebidensya yun. O, tingnan nyo ha, ano ba yung ebidensya na nilabas nga po ni Boying Rimulya para magkaroon ng AMLAC si Martin? Unang-una, yung statement nga po ng dalawang babaeng nakatakip ang mukha. Oh, na hindi naman malaman kung sino. Actually, alam ko pangalan ng dalawa na yun eh. Nabigay sa akin ni ano yun eh. Nabigay sa akin yun, oo. At yung isa doon, kung makagilap ko yun, may picture pa ako nun eh. Pero by the way, ayun na isang ebidensya nila. No, yung dalawang babae na interview nga po sa Blue Ribbon Committee. Tapos nang tinatanong naman sa kanila kung kayo ba ay sure na yung bahay na yan eh inuupahan ni Martin Romualdez. Ngayon kinukonekta nila dito kay Paras. Nakalimutan ko na pangalan. Tapos kay Martin Romualdez. So indirekta. So mahina. Sabi nga ni Ping Lacson, walang kwenta yung yung dalawang babae. Ayun ang isang ebidensya nga po na pinakita ni Boying Rimulya sa CH at sa AMLAC. Pangalawa, yung mga bank accounts ni Martin Romualdez na 25 na piraso. 25 na pirasong bank accounts. Mga kababayan, si Martin Romualdez, negosyante po yan. Siyempre, kada negosyo mo, may bank accounts yun. Ako, nagnegosyo ako sa Iloilo. Yung tindahan ko, may sariling bank accounts. Yung kinikita ng tubuhan, may sariling bank accounts. Yung kinikita ng palayan, may sariling bank accounts. Ganun ang ginawa ko noon. Si Martin Romualdez pa kaya? 25 na bank accounts, yun lang yun, 25 na bank accounts. Tapos sinama pa dito yung life insurance sa 10. Siyempre pag may paano ba? Kapag may negosyo, minsan 'di ba? I presume na pwedeng ganoon, 'di ba? Na may mga tauhan ka na pwedeng bigyan mo ng life insurance kasi nga nagtatrabaho sa iyo. O kaya ikaw mismo, pwede ka kumuha ng 10 life insurance kung gusto mo. So, bakit pati life insurance sinama sa AMLAC? Ayun ang pangalawa. So, pangatlo, mga kababayan, actually, na-content ko na to, no? Pangatlo, yung recommendations daw po ng ombudsman. So, walang ebidensya. O, di ba? So, ayun na binabanggit natin. Bakit pag sa iba, ang bagal-bagal, kay Sara, na matagal nang may kaso sa ombudsman, halos hindi kumikilos, mga kababayan meron pong kaso si Sara sa ombudsman yung yung grave threat nandun. May balita na ba tayo doon? Oh, wala pa, di ba? Kaya alam nyo ganun eh. Ganun talaga kapag content ng content, walang ebidensya. Ngayon, tinatanong sila ngayon, asan ebidensya ninyo na si Martin magnanakaw? Tanungin niyo si Ombudsman Rimulya. Wala kayong mapakita. Samantalang merong mas magnanakaw dito na hindi natin napapansin. O, saan na ba yun? Ay, una kong topic? Hindi pa pala. Sige, unahin muna natin si Cheese. O, ito yan pakita ko sa inyo. Kay Cheese muna tayo kasi naunahan ko na eh. Ito, tinan nyo to So mga streetwise, no? Ay, di pa ako nakakabati pala. Maya-maya na yung bati after nito, no? Kasi mainit eh. Mainit talaga ako sa mga sa mga tawag nito? Loyalistang DDS. Uy, friends kami. Walang ganun oo. Wala naman ako pinapangalanan, di ba? Pero syempre, based on principle lang naman, wala yan. So, tingnan niyo to masyadong mainit kay Martin. No, pero bakit dito kay Cheese Escudero, bakit ang bagal-bagal? For example, ito precautionary hold departure order versus Escudero. So wala pang
Wala pang whole departure pala kay Escudero, nilalakad pa lang, di ba? Hiniling ng Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan na, na maglabas ng precautionary whole departure order laban kay Chis Escudero. So wala pa. O, inuna mo si Martin pero yung pinaka-mastermind, wala pa. Inimbestigahan si Escudero para sa reklamong plunder, graft at bribery na sinampalaban sa kanya. Ang nagsampa rin ata nito si Boying pero wala pang kaso sa ngayon ha. O, wala pa rin nilalabas na desisyon ng Sandigan Bayan hinggil dito. So wala pa rin. So, ganoon pa rin po kay Martin. Ganoon din para sila yun nga lang nakikita natin yung sobrang unfair po ng batas. No? Sobrang unfair ng hindi ng batas ng proseso ni Bacolod na Rimulya. Doon tayo Doon tayo sa Alam niyo, sasabi ni Ma'am Cheryl sabi ni Ma'am Cheryl, meron next month pa yan filing ng case Takero. Alam niyo itong si Rimulya, minsan binubullshit din tayo nito Tingnan niyo sabi ni Rimulya noong December, kaya napapahiya ang presidente, buha ka nang Boying minsan Minsan itong dalawang Rimulya na to, minsan pasira po talaga to sa admin Tingnan nyo sabi ni Rimulya dati nung December, paano ba boses nun? Ay, oo. By December 15, sigurado na yan. May mapapakulong tayong dalawang senador. Yan, si Chis, sigurado na yan. December 15, 2025. Ano na ngayon? Siyempre, yung mga tao, alam niyo yung ganung klaseng pronouncement mga kababayan, inaabangan ng mga tao yan. Di ba? Inaabangan ng mga tao yan. Sabihin mo pa naman na may mapapakulong ng December 15. Well, meron nga si Bong Revilla, pero hindi na siya sitting senator. Kaya ang daling ng damputin yan. Paano yung iba? Ikaw na nga ako niyan December 15. Tapos ngayon, sabi niya naman ngayon, May, summer. So ano ba yun? Hawak ba ni Rimulya yung Sandigan Bayan para sigurado siya? Na next month may kaso na? O nga pala, yung kay Bato nga pala, asan na yung arrest warrant? Hindi kasi baka nape-pressure nga si Boying. Pero syempre, bilang isang public servant, kung nape-pressure ka sa taong bayan, parte ng trabaho mo yun Pwede mong laruin yan Pwede mong laruin by words yan Na ginagawa namin ng paraan yan, medyo mabagal ang judiciary, pero kami sa executive, ginagawa namin lahat, pwede nyo naman sabihin na gano'n. So ang target talaga namin December 15, pero mukhang malabo dahil sa judiciary. Pwede nyo sabihin na gano'n, di ba? Pero wala, ewan ko ba dito, no? So, ngayon, tinan nyo to, So, ito yung news sa News 5. No, travel ban kay Chis. Puta, kay Chis ang bagal-bagal, no? Tingnan nyo kasi mga kababayan, bakit ko sinasabing unfair ito? Una kasi, kung ebidensya pa yung pag-uusapan natin, sobrang dami po kay Chis. Sobrang dami. Nakalimutan ko pa nga pala, no? Merong statement pala sa kanya, si Yusek Bernardo, na talagang inutusan niya talaga si Bernard Yu, no, para kumulimbat ng pera mamaya, balikan natin mamaya yan. So, dito muna tayo sa report ng News 5. Sandigan Bayan na pagbawalang lumabas ng bansa si Senator Chis Escudero, pati na rin ang itinuturong bagman niya na si Maynard Mu. Sa gitna yan ang investigasyon ng Ombudsman sa pagkakadawit nila sa flood control scandal. Sa testimonya ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, nag-deliver umano siya ng 160 million pesos na kickback kay Ngu para Tingnan nyo si Chis Escudero kompleto talaga ng Ricardo sa pagnanakaw Kasama sa Bicam, itinanggi na kasama sa Bicam, kasama sa smaller Bicam. 'Di ba? Kasama sa insertion. No, tapos yung mga in-insert niya, mga kaalyado niya, mga kaibigan niya, tapos may bagman pa. May bagman pa. May bagman pa tapos tinuturo din po siya ni Yusek Bernardo na talagang kasabot talaga sa anomaly of flood control scandal. Si Martin Romualdez ba may ganon? Di ba si Martin ba may ganon? Di ba wala? Chis meron, ang dami sang katutak. Pero bakit nauna pa na iproseso yung walang ebidensya dito sa sang katutak ang ebidensya? Ayan ang pinakamalaki kong tanong Bakit inuuna? Alam nyo may mga theory may mga theory na baka nga naman ito pagpapanggap lang daw para hindi daw magalit ang taong bayan na hindi daw makasuhan si Martin. Well, para sa akin, hindi ko makuha yun Hindi ko hindi ko mabenta yung ganun Kasi in the first place, pina-unlock nyo na yung tao. Pag pina-unlock nyo na yung tao, di na makakapag-withdraw yan. So, ganung klaseng abala.
At pag nakasuhan yan mga kababayan, non-bailable case po yan. Kulong. Makasama sila dyan ni, ni Bong Revilla pag nakulong. So, I don't buy it talaga. Hindi talaga. Okay. Yan noon ng senador. Nauna nang naglabas ng precautionary whole departure order ang Sandigan Bayan laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. So ngayon mga kababayan, naunat kakalimutan yung sinabi nga po ni Yusek Bernardo noong nakaraang taon. Last year to eh. Si Yusek Bernardo po ito, siya po yung talagang isa sa mga kumakausap sa mga legislative, no, sa mga gustong makakickback sa flood control. Admitted naman yung mama, di ba? So, tinan nyo to ha. Baka nakalimutan kasi natin to eh. Maynard Ngu. I met Maynard Ngu at the Manila City Hall during the term of Mayor Erap and while I was the city engineer of Manila sometime in 2013. Maynard Ngu is a familiar figure in a social political circles as he would be handling substantial donations to politicians during election season, including the distribution of mobile phones. During the 2022 national elections, Maynard Ngu approached me and asked for help in raising campaign funds. I and other DPWH officials assisted Maynard Ngu in raising campaign funds. These frequent interactions with Maynard Ngu at the court helped me in building our mutual trust with each other, especially in favor of Senator Escudero, whose interest Maynard Ngu was actively promoting. Maynard Ngu was appointed special envoy to China for trade, investments, and tourism in 2023. When Senator Chi Ano kinakain ko? Chewing gum. Kasi inuubo ako eh. Pag inuubo kasi ako kumakain ng chewing gum, nawawala kasi. Escudero became Senate President in 2024, Maynard Ngu approached me and asked for a list of projects for Senator Chis Escudero. O yan na. Thereafter, sometime November 2024, I asked Engineer Opolencia to prepare a list of projects for Senator Chis Escudero following my conversation with Maynard Ngu. Thereafter, Engineer Opolencia submitted to me a list of projects for funding. The said projects are enumerated in a list here to attach as Annex G. For the projects located in Valenzuela, Engineer Opolencia, through District Engineer Ruel Umali, collected the money for the commitment for Senator Chis Escudero. He delivered the commitment at Diamond Hotel. We saw each other at the Diamond Hotel, and Engineer Opolencia told me, nasa inyo na po, boss. When I asked Ayan na, tinan nyo ha, talagang kinakwento po talaga ni Yusek Bernardo kung ano yun yung kinalaman ni Chis Escudero sa manumalang flood control scandal. Oh. Ang tanong ko ulit, si Martin Romualdez ba may ganyan? May ganyang issue ba si Martin Romualdez? Kaya hindi talaga sa akin yan, hindi talaga uber sa akin yan. Yung sinasabi ng mga loyalist ng DDS na gusto nyo ebidensya, tanungin nyo si Boy Rimulya, hindi ganun yun. Kasi nga po, nakita na po natin kung gaano ka-unfair si Boy Rimulya. Pagdating nga po kay Martin. So bakit namin tatanggapin yan? Binabatikos nga natin eh. Oh, with due respect sa ombudsman with due respect dito lang sa kaso na to na medyo questionable. Wala naman tayo sinasabing hindi maganda, pero syempre yan to eh. Karapatan natin magtanong eh. Di ba? Oh. So hindi ubra yan. Tanungin niyo si Boy Rimulya, hindi. my driver to confirm that the driver told me, nasa akin na po, okay na po. Driver. For the projects located in Marinduque, Engineer Opolencia, through Regional Director Ryan Altea, collected the commitment for Senator Chis Escudero. He delivered to me the commitment at Diamond Hotel. Engineer Opolencia called me and said, may papadala ako sa inyo ngayon. Sa iyo ngayon, dadalhin na lang po sa Diamond. Later, Sige. Tito. Alam niyo, lumalabas sa usapan namin to. No? Parang si Papa Trix, no? Si Papa Trix, yan. Naniniwala dyan eh. Na may ibang agenda si Boying. Oh. Si Papa Trix, yan eh. Medyo ayan na pinag-usapan namin kahapon. Na kasi in the first place nga daw po, no? Na si Boying nga daw po, ka-fraternity daw po ni Martin Romualdez. Oh. Tapos, syempre, may impeachment na paparating. Hindi naman talaga maganda sa optics na ang lahat ng mga kinakastigo, puro oposisyon. At least merong Martin Romualdez no, na pwedeng sabihin na pati naman si Martin naman planong ipakulong o parang ganon. Pero nung explain sa akin medyo gets ko. So sana nga ganon. Pero syempre, tandaan natin ang catch lang dito, kapag umakat yung kaso sa Sandigan Bayan at lumabas na po yung desisyon, no? Non-bailable case po ito eh. 'Di ba?
kulong. Kulong si Martin dito habang dinidinig yung kaso. Eh alam naman natin kapag dinidig yung kaso, ilang taon yan. Tinan nyo si Bong Revilla. Di ba si Bong Revilla? Nakasuhan yan 2013 kung di ako nakakamali. Sumuko 2014. O kung di rin ako nakakamali. Tama ba? 2015, tama? Tama. So 3 taon, no? 4 na taon. Siya nakakulong. Papayag kaya? Yun okay lang ba kay dating Speaker Martin Romualdez na siya yung sacrificial lamb, no? Na makukulong siya ng 3 taon in minimum para lang patunayan yung narrative na para lang hindi magalit yung mga tao kasi puro mga opposition yung puro opposition yung mga pinapakulong. Parang tingnan natin. Baka hindi bagsakan ng warrant, baka hindi bagsakan ng what we call this, ng kaso si Martin, no? Pwede rin ganon. O, di ba? O, pero na-unfairan lang talaga ako kay Boy. Sige. Driver told me, nasa akin na po, okay na po. Following a deeper recollection of the facts and checking with public records. So, anong documents evidence po against Romualdez? Sinabi ko na nga kanina. Sinabi ko na nga kanina, no, base sa report ng bilyonaryo, no, kaya pina-amlak si Martin Romualdez dahil nga po sa statement ng 2 babae na nakamas dun po sa Blue Ribbon Committee ni Ping Lacson. Na sinabi nga ni Ping Lacson, walang kwenta. Pangalawa, ano pangalawa? Yung sinabi ng mga diskaya pala, doon din pa sa Blue Ribbon Committee, nung si Marcoleta pa yung chairman, na tinuro nga po si Martin Romualdez na binibigyan daw po ng mga congressman na kickback. Na eventually naman, binawi rin naman ng mga diskaya kasi nga daw, sabi ng mga diskaya, open book naman yan eh. So walang ebidensya pa rin. So yung pangatlong ebidensya kung bakit pinaamlak si Martin is yung recommendation mismo ni Boying Rimulya. So sapat na ba yun? O sapat na ba yun? Di ba? Oh. Wala. Medyo OA yung pagtanggap nila, no, sa sinasabi niyo po, no. Kasi malamang may mga nagko-comment sa kanila na sinasabi na hindi mo ba alam kung di dahil kay Martin Romualdez matagal nang wala si PBBM kasi nga inaharangan yung impeachment. Medyo OA yung pagtanggap nila doon kasi ang sinasabi natin dito na 3 taon po, no, na hinarangan ni Martin yung impeachment. Totoo naman. Totoo yun. Sabihin nyo nga hindi. Di ba? Alam natin yan na pag-upo po ng mga Duterte, kasama sila sa meeting nun eh. Kasama sila sa meeting nun. Ano yun? Last quarter ng 2022 yun. Sila rin yun. Same person din. Na alam talaga nila na meron talagang plot na para patalsikin si PBBM. As early of last quarter of 2022, alam nila yan. Alam nila yan. So, ang ending talaga ng mga babayan, ipapa-impeach talaga si PBBM. Noong mga panahon na yun. Eh, hindi matuloy-tuloy kasi nga si Martin yung House Speaker. So, hindi ba totoo yun? Oo. Kaya, alam ko ba? So, napahaba na tayo. So, yun mga babayan, no? So, may next pa ba? So, at least ito, nakuha natin na itong si Martin nga po, no? Kasi Martin na si Chis Escudero nga po, talagang malakas ang ebidensya kasi may music po na nagtuturo. O, di ba? So, ito yung sinasabi natin. Okay, yan. Ito yung statement niya nga po. So, okay na yan. Pag-usapan na po natin yan. Okay. So, yun. So, iwanan muna natin yung topic na yan. No? Medyo napahaba na po kasi. Yan. So, kayo po dyan sa Team Replay. No? So, ano masabi nyo nga po dito. No? Takero, opinion ko lang. Kailangan gawin yan ni Ombudsman para hindi siya balikan nila Cheese. Actually, yan. May nagbabanggit nga sa akin yan. Oo. May nagbabanggit nga sa akin ng ganyang klaseng senaryo. Pero, siyempre, tandaan nga natin, non-bailable case yung kaso. Pag non-bailable case, kapag binagsakan ng warrant yan, minimum 3 years po siya makukulong. So, tinan natin, baka siguro pinapaamlak lang, pa-file ng kaso, pero hindi babagsakan ng kaso sa Sandigan Bayan. Pwedeng ganun. So, abangan natin. Di ba? Pero malinaw dito mga babayan, na yung sinasabi nga po nila na magnanakaw si Martin, no? Maniniwala po tayo kung may ebidensya. Simple na naman eh.
No? Huwag may ebidensya.